tinig ng mga pagod. Ito ang sigaw ng mga umaasa. Maaga kang gigising para sa kakarampot na sahod. Pag uwi mong pagod, presyo'y lalo pang umaabot. Mahabang pila, mabagal ang serbisyo, habang ang pangako'y paulit-ulit na napapako. May magsasakang pawis ang ipinupuhunan, ngunit sa hapag nila'y kulang pa rin ang pagkainan. May manggagawang doble ang oras ng kayod, pero ang kinikita'y kapos pa rin sa bukas. Hindi kami naghahanap ng himala, ang hinihiling lang ay tapat na pamamahala. Bulok na sistema ng gobyerno, hanggang kailan? Hanggang kailan magtitiis ang mamamayan? Ang nais lang namin ay maayos na kinabukasan, at serbisyong may tunay na malasakit sa bayan. Bulok na sistema ng gobyerno, hanggang kailan? Hanggang kailan ang pangako'y salita lamang? Panahon ng pakinggan ang tinig ng masa, na araw-araw na lumalaban para sa pamilya. Hindi lahat ng nasa gobyerno ay pare-pareho. May mga tapat ding nagsisilbi ng totoo, pero kapag may katiwalian, hindi napipigil nawawala ang tiwala ng karaniwang Pilipino. Ang pagbabago'y hindi lang nasa iisang tao, nasa bawat mamamayang handang manindigan din ito. Sa boto, sa boses, sa pakikilahok sa lipunan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago ng bayan. Hindi galit ang nais naming manaig, kundi pananagutan at tapat na serbisyo. Kapag ang batas ay patas sa lahat, mas matatag ang tiwala ng bawat mamamayan. Hindi mawawala ang pag-asa kung kikilos tayong sama-sama, dahil ang bayan ay hindi lamang sa iilan. Ito'y tahanan ng bawat Pilipinong nangangarap na balang araw ay giginhawa rin ang buhay. Bulok na sistema ng gobyerno, hanggang kailan? Hanggang kailan ang sigaw ay hindi maririnig? Sana'y manaig ang katotohanan at pananagutan, para sa isang mas maayos at makatarungang bayan. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa galit. Nagsisimula ito sa katapatan, pananagutan at pagkakaisa. Pilipinas, may pag-asa pa kung sama-sama tayong kikilos. Bulok na sistema ng gobyerno, hanggang kailan? Hanggang kailan magtitiis ang mamamayan? Ang nais lang namin ay maayos na kinabukasan, at serbisyong may tunay na malasakit sa bayan. Bulok na sistema ng gobyerno, hanggang kailan? Hanggang kailan ang pangako'y salita lamang? Panahon ng pakinggan ang tinig ng masa, na araw-araw na lumalaban para sa pamilya. Hindi lahat ng nakangiti ay mabuti ang intensyon. May mga buhay ang nakasuot ng magandang imahe. Sa bawat sulok ng bayan may buhay ang nagtatago. Ngiting akala mo'y totoo, pero may pakay na malabo. Habang ang mahirap ay pawis
isang puhunan. May ilan namang busog sa pinaghirapan ng bayan. Kapag eleksyon ng bait nilang magsalita, pagkatapos manalo biglang hirap lang makita. Puro pangako ang laman ng entablado. Pag-upo sa pwesto nakalimot na sa tao. Hanggang kailan ba tayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan ba ang masang laging nasasaktan? Buhaya sa lipunan, kailan mawawala? Habang ang mahirap ay lalong naghihirap pa. Boses ng bayan ay huwag niyong balewalain, dahil ang katotohanan ay hindi kayang ibahon sa dilim. Buhaya sa lipunan, tama na ang kasakiman. Ang bayan ay hindi negosyo ng sinuman. Panahon ng manaigang katapatan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Hindi lahat ng nasa pwesto ay masama. May mga lingkod bayan ding tapat sa serbisyo nila. Pero kapag may abuso at walang pananagutan, nasasaktan ng tiwala ng sambayanan. Hindi galit ang sagot sa pagbabago, kundi pagkakaisa at tamang paninindigan. Kapag ang bawat isa ay may malasakit, mas lalakas ang bansang ating iniibig. Hindi kami naghahanap ng perpektong mundo. Ang hiling lang ay patas ang trato sa tao. Ang kaban ng bayan ay para sa sambayanan, hindi para sa ilang. Inuuna ang sariling kapakanan. Buhaya sa lipunan, panahon ng magbago. Ang tunay na lider ay naglilingkod ng tapat. Kung sama-sama ang mamamayang kikilos, mas may pag-asa ang bukas ng Pilipinas. Kapag ang katapatan ang naging puhunan at ang serbisyo ang naging layunin, walang buhay ang makalalamon sa kinabukasan ng bayan. Sa mundong ito, maraming mata ang nakatingin, pero kakaunti lang ang tunay na nakakaintindi. Ang labas mo pa lang, may husga nang nakaabang. Hindi ka pa nagsasalita, may kwento na silang alam. Puro puna sa bawat mali, tahimik sa mabubuting gawa. Kapag nadapa ka, sila pa ang unang tatawa. Sukat ang tao sa sapatos at sa suot na damit. Akala mo'y kilala ka na sa isang sulyap lang ng saglit. Hindi nila alam ang laban sa likod ng bawat ngiti. Kung ilang gabi kang umiiyak na walang nakaririnig. Madaling humusga kapag hindi ikaw ang sugatan. Madaling magsalita kapag hindi ikaw ang nahihirapan. Lipunang maraming matang mapanghusga, bawat galaw mo'y may opinyon na agad sila. Hindi nakikita ang kabutihan ng puso, mas mabilis pa nilang hanapin ang pagkukulang mo. Lipunang maraming matang mapanghusga, sana'y unahin muna ang pag-unawa. Dahil lahat tayo'y may kwentong tinatago at may sugat
ang damdamin, ngunit sa mata ng iba wala silang pakialam din. Bago ka bumato ng mabibigat na salita, tanungin mo muna kung ano ang pinagdaraanan niya. Hindi mo alam kung anong laban ang kanyang pasan, kaya wag maging hukom sa kwentong hindi mo nalalaman. Kung respeto ang ipapakita, respeto rin ang babalik. Mas gagaan ang mundo kung malasakit ang mananaig. Hindi sukatan ng yaman, kasikatan o anyo. Ang tunay na halaga ng tao ay nasa kanyang puso. Tipo ng maraming matang mapanghusga, panahon ng baguhin ang ating pananaw. Mas piliin ang umunawa kaysa manghusga, dahil lahat tayo'y may laban sa buhay na dala. Humusgahan ang isang tao, subukan mong isuot ang kanyang sapatos. Baka doon mo lang maintindihan ng bawat tao ay may kwentong hindi mo pa naririnig. At may sugat na hindi nakikita ng mundo. 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 Noon ang sabi nila, kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero ngayon, ano na nga ba ang nangyayari? Sino ang huhubog sa batang walang gabay kung ang nakikita niya'y gulo? Sa bawat bahay, sa cellphone lumalaki, sa internet natututo. Pero minsan ang maling impluensya ang unang natatamo. May pangarap ang bawat batang isinilang, ngunit may ilan na agad sumusuko sa laban. May nalululong sa bisyo, may nawawala sa landas, habang ang kinabukasan ay unti-unting kumukupas. Hindi ba natin sila dapat pakinggan? Hindi ba nila kailangan ng pag-unawa at gabay? Kabataan pangabang pag-asa ng bayan, o sila'y unti-unting nawawala sa daan. Hindi sila ang kalaban, sila'y kailangan ng gabay. Parang kinabukasan ay muli nating mabuhay. Kabataan pangabang pag-asa ng bayan, nasa ating kamay ang kasagutan. Kapag pagmamahal ang ating itinanim, pag-asa ang anihin ang susunod na salilahin. May batang nagsisikap kahit kulang sa baon. May kabataang lumalaban kahit salat sa panahon. May mga pangarap na gustong maabot kahit maraming hadlang ang nakapalibot. Huwag nating husgahan ang buong henerasyon, dahil marami pa ring may mabuting layunin. Bigyan natin sila ng pagkakataong bumangon at ipakitang may tiwala pa rin ang lipunon. Ang pag-asa ay hindi basta ibinibigay, ito'y hinuhubog araw-araw ng pamilya at lipunan. Kapag may tamang gabay at may pusong handang umunawa, mas marami ang pipili ng mabuting landas. Hindi sapat ang puna, kailangan din ng pagkalinga, dahil bawat kabataan ay may kakayahang magbago. Ang tanong ay hindi kung pag-asa pa ba sila, ang tanong ay ano ang ginagawa natin upang suportahan sila. Kabataan pangaba ang pag-asa ng bayan, oo, kung bibigyan natin sila ng tamang daan. Sa edukasyon, pagmamahal at mabuting halimbawa, doon magsisimula ang pagbabago ng bansa. Hindi lahat ng kabataan
ay naliligaw. Marami ang patuloy na nangangarap at nagsisikap. Kapag sama-sama tayong gumabay at umunawa, mananatili silang pag-asa ng bayan. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Minsan, ang pinakamalakas tumawa, siya rin ang pinakamasakit ang dinadala. Oy, ayos lang ako, palaging sagot sa nagtatanong. Kahit gabi-gabi, unan lang ang kausap sa bawat lungkot. Ngiti sa harap ng tao, luha pag-uwi sa bahay. Walang gustong gambalain, kaya sarili ang karamay. Pagod na ang isip, pagod na rin ang damdamin, pero tuloy pa rin ang laban kahit hirap ng umiti. Takot maging pabigat sa mga minamahal, kaya bawat sakit ay tahimik na kinikimkim na lang. Hanggang kailan ba ako magpapanggap na parang walang sugat ang puso kong wasak? Nasasaktan na, pero sinasarili lang. Ngiti sa labi, pero luhang laman. Sigaw ng puso'y walang nakakarinig, tahimik na lumuluha sa bawat pag-ising. Nasasaktan na, pero sinasarili lang. Umaasang bukas ay gagaan din ang pasan. Kahit madilim ang tinatahak na daan, hindi susuko, lalaban pa rin hanggang dulo ng laban. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, pero bawat tibok ng puso'y ramdam ang problema. Hindi lahat ng tahimik ay okay. Ang buhay may iba lang nasanay ng magkunwaring matatag. Kung may makikinig, sana kahit sandali lang. Baka gumaan ang bigat na pasan-pasan. Minsan ang kailangan ay simpleng pag-unawa, hindi panghuhusga sa taong pagod na. Kung ikaw ang nakikinig at pareho ang nararamdaman, alalahanin mong hindi ka nag-iisa sa laban. May pag-asa pa kahit mahaba ang gabi. May bagong umaga ring naghihintay sa iyong pagbangon muli. Nasasaktan na, pero sinasarili lang. Pero darating din ang araw ng paghilom. Hindi habang buhay ang puno sa buhay, may liwanag na naghihintay pagkatapos ng dilay. Hindi ka hinaang umiyak, hindi rin ka hinaang humingi ng tulong. Minsan, Ang pinakamalakas na tao ay siya ring pinakatahimik sa pagdadala ng sakit.